Hello mga friendship at eto magdi-DIY na naman tayo. Madali lang naman ito kasi lilinisin at babarnisan ko lang itong mga wooden cabinets. At ayan, kitang-kita nyo naman may mga marka-marka na at may mga nakadikit pa ng stickers at mga natalsikan ng pintura. Kaya gusto kong pagandahin uli. Hindi na rin kasi gagamitin ng anak ko kaya tinanggal na sa kwarto niya dahil bumili na siya ng bagong lalagyanan niya ng mga damit. Kaya naisip ko na yan na lang din ang gamitin dun sa dalawang cabinet na papalitan na din. So ito pwede pa talaga, matibay pa. Kailangan lang talagang i-repaint para menos na rin sa gastos sa pagbili ng mga bagong cabinet dahil mahal din ang aabutin nun. At okay na din ako dito at satisfied na ito na lang ang gamitin. Kasi yung mga na-canvas ko na pampalit sana na cabinet ay yung drawers ay 2 to 3,000 at yung isang cabinet ay 10,000. So ito na lang mga lumang cabinet namin ang ipapalit ko or ang gagamitin ko para makasave ako ng malaki. Ang balak din kasi dyan ay ilagay na lang dun sa bodega. Kaya lang ang worry ko ay baka masira lang kasi nga kahoy siya, baka anayin lang or mabasa lang dun. Kaya nga nung naisipan kong yan na lang ang ipalit ay ayan na agad ang ginawa ko. Nagpabili na agad ako ng varnish and then ayan, nilinis ko lang. At ito nga dahil yung gilid niya ay parang may iba pang texture ay hindi siya mabarnisan ng ayos. So inisip ko na lang natanggalin na lang yung varnish and then pinturahan na lang or lagyan na lang ng wallpapers kasi meron naman akong available. At yan na lang na yung napagdesisyonan ko na ipalit na wallpaper na lang ang ilagay para mas mabilis na ring matuyo at maiayos ko na sa pwesto yung cabinet na yan. Kasi nakakalat lang sa salas. Nakaharang nga dyan sa TV. At para maipwesto ko rin na agad at maiayos ko na rin yung mga ilalagay sa loob. At natutuwa nga ako dahil matagal ko nang iniisip na bumili na nung pangpalit na cabinet dun nga sa mga sirana. Buti na lang at hindi ako nakabili din kaagad. Kasi kapag ganyang medyo malaking budget ay pinag-iisipan ko talagang mabuti kung kailan at kailangan na ba talagang bumili. Hanggang sa ito, nagpalit na nga ng cabinet yung anak ko. Kaya ayan, I'm glad. Yung cabinet na yan ang papalitan niyang kulay white. Dahil talagang gapok na yan yung ilalim niya at saka likod. Almost 25 to 30 years na din naman kasi yon. Bata pa yung mga anak ko ay cabinet na yan. At ito nga nilinis ko na yung kanyang papestuhan. At buti na lang meron akong nakatulong kahit malang buhat-buhat or transfer ng mga gamit. Dahil mahirap din kasi kapag nag-iisa kang mag-ayos, madami din kasi yan. Ayan, kita nyo naman, talagang konti-konti ko bago pa matapos yan. Dahil syempre may iba pa tayong gawain, hindi lang yan. At ayan nga, pagka-varnish at linis ko, ay parang brand new na uli ang ating cabinet. Nice, good job, mami. At ito pa nga yung isang cabinet na sinasabi ko na tatanggal ko na yung luma. So, ito na yung ipinalit ko. So, magkapareho lang din talaga yan ng cabinet, magkaiba lang ng size. Kaya ganun lang din ang ginawa ko, binarnisan ko na lang din at nilinis. Kaya tamang-tama lang din talaga yung dalawang cabinet na sira na pinagpalitan itong pinagtanggalan ng dalawang cabinet din. So ayan na siya, tapos na po. At ito naman next ay sa kwarto ng anak ko. Ayan, kita nyo talagang marami kasing gamit. Maraming kalat. Actually, gamit niya yun talaga lang maliit ang kwarto at kailangan natin mag-space saving ideas na mga lalagyanan o patungan. At ito nga ang tinanggal dun sa cabinet na tinanggal kanina na sira na ay pwede pa yung itong pintuan niya at saka yung nasa ibabaw. Kaya pinaputol ko para gamitin na pampatungan or shelves. Ang ginawa ko lang ay nilagyan ko ng varnish yung pinaglagarian ng kahoy.
Yan, para ilagay dyan sa wall. Parang gagawin na hanging cabinet ba yun or hanging shelves. Kailangan talaga ay mag-iisip ka ng idea kung paano ito ma-maximize yung maliit na kwarto. At kaya hindi ko pa rin maayos ng tuluyan ay kasi nga yung paglalagyan ang kailangan. Kaya dapat mapag-isipan kung ano talagang gamit ang kailangan at mga lalagyan. At sa halagang 1,000 plus ay meron na tayong nagawang patungan dahil lumang kahoy nga yung ginamit natin, kagaya niyan. At saka, ang binili ko lang ay yung metal na L-shape na 55 pesos isa. So, ayan yung total niya. At ayan na yung kanyang final look. Although, aayusin ko pa yung ibang mga gamit. So, 1,000 plus ay kasama na yung labor, pero marami akong pinagawa, hindi lang yan, hindi lang yung mga sabitan, meron din mga iba pang bagay. I'm so happy kasi ang laki ng netipid ko at meron na rin ako mga cabinets na kailangan. Yan, sa 1,000 plus ko na gastos ay marami nang na bago na ayos. Meron na tayong mga cabinets at shelves. Kaya I'm so happy. Hindi kasi kailangan bumili agad tayo. Dapat ay pag-isipan muna nating mabuti bago tayo gumastos. At i-try natin mag-reduce, reuse, and recycle. Thank you very much for watching. Bye!